Hi guys! Hello guys! Gusto ko i-share sa inyo na nagpakasal ako dito sa Canada kahit hindi ako kahit hindi ako permanent resident at hindi rin student. Hindi rin ako open work permit. Ayaw! Ako po ay isang tourist. No! Like him, he's also a tourist here in Canada. At first talaga, decided na talaga kami na magpakasal dito sa Canada. If pwede. Tapos, hindi rin kami nagtanong sa kahit kanino kung pwede ba. Yung tipong pagdating namin dito, inalam namin kung pwede nga ba talaga. Nung nandito na kami. May tinanongan kami at may nagsabi na pwede nga daw talaga. Tinry pa rin talaga. Pumila pa rin kami sa registry. Siyempre, kailangan talaga pumila ka sa registry para kumuha ng marriage license. Yung marriage license na yun ay bale, bale, 3 months yung expiration. So, nakuha namin kasi yun nung birthday ko, which is November 15. At dapat ang expiration nun ay February 14. Then, nagpakasal na kami nitong December 29. Actually, ang dami kong dinalang gamit. Ang dami kong dinalang baka kailangan ng PSA. Lahat ng certificate. Alam mo yun? Sorry. Yung ang dami namin kinuhang requirements. Tapos ang kailangan lang pala, passport. Passport lang namin. Ganitong kadali lang dito. Bakit gano'n? But sa Pilipinas, ang daming requirements ng mga kung ano-ano. Ewan ko lang din kung anong requirements na kasi hindi pa naman namin binalak doon magpakasal. Tapos, ayun nga lang, nakapagpakasal na kami. And, syempre, hindi sa simbahan pa kasi wala pa kami doon. Nag-ano muna kami, civil wedding. Diba? Nag-civil wedding muna kami. Tapos, ayun, kumuha kami ng isang wedding commissioner. If kailangan nyo ng wedding commissioner, ay hanapin nyo lang ay Weddings by Erica. Oo, nanay. O kaya tanungin nyo lang ako, message lang kayo or comment below kung gusto nyo lang malaman kung sino at magre-reply naman po ako sa inyo. Ayan. Nagbayad po kami sa kanya ng mga $460 sa pagkakaalala ko. License marriage commissioner siya. Ganun. Hindi ko alam kung wedding commissioner tawag o marriage commissioner. Basta kinasal niya kami at legal siya. Tapos, dito sa amount na binayaran namin, kasama na dun yung sila yung kasama na dun yung sila yung magpa-process ng paper mo para makuha mo yung marriage certificate. At ngayon ay January 17, inaantay namin yung marriage certificate namin. Ayun po, kung may katanungan, message na lang po. Sorry kung makulit. At may nakalimutan pala ako sabihin. Dun sa registry, nung pumila kami, since dito kami sa Calgary, sa Shaughnessy kami. Malapit kami sa Shaughnessy, may registry doon. Hindi ko alam kung pag sa ibang lugar kung saan ang binayaran namin ay $98 para sa marriage license. Kaya, dapat talaga hindi siya ma-expire. Kasi sayang din yung $98 ha. Di ba yun lang po. Bye-bye!